Si Leocadio Sebastian, mga kababayan, sino niya yan, Mr. Maravillas? Yung Undersecretary ng Department of Agriculture. Hindi daw siya naniniwala na may rice cartel dito sa ating bansa. Yun yung sabi ni Leocadio, mga kababayan, sa hearing ng sa budget hearing ng Department of Agriculture. Paano yan, Mr. President? Pinahiya po kayo ng inyong Yusek. Kayo naniniwala na may mga rice cartel, rice manipulators, rice price manipulators, and hoarders dito sa ating bansa. Kaya nga kayo nag-order ng monitoring, close monitoring, at yung Congress nag-iimbestiga. Pagkatapos, biglang sasabihin ni Leocadio, hindi man na niya ako naniniwala na may kartel. Wala talaga po, Mr. President, na mangyayari sa departamento po ninyo. Mga barkada yata na... Paano sila gagalaw? Paano silang gagawa na i-resolve yung problema na hindi man po sila naniniwala na may problema? Di ba? Pinahihiya po kayo, Mr. President, ng inyong Yusek na si Leocadio. Di niya, Mr. Maravillas, yung dapat gawin. Bahala na niyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya naman po yung acting concurrent DA Secretary. But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated na mga kaganapan dito sa ating bansa. Wag na rin po ninyo na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Kung ako lang po ang kung ako yung tatanungin po, I think kailangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-overhaul talaga yung Department of Agriculture. Kasi pag hindi po, mapapahiya po kayo, mahal na Pangulo. Tuwang-tuwa niyan yung mga dilawan, yung mga anti-Marcos forces. Magkasalungat, mga kababayan, yung paniwala ng mga taga-DA sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer. Doon sa budget hearing, sabi rito, DA executive does not believe rice cartel exists in the Philippines. Talagang hindi gagalaw. Kasi sa paniwala niya, wala man na niyang rice cartel, wala man nagmamanipulate. So bakit pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos nag-order ng close monitoring niya dito sa mga hoarders and price manipulators? Ito yung cartel, mga kababayan. So sabi dito, a Department of Agriculture official on Tuesday said he does not believe that the so-called rice cartel exists in the country. Plus, mga kababayan, na pinahiya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. DA Undersecretary for Rice Industry Development, Leocadio Sebastian, was grilled during a hearing of the House Committee on Appropriations on the DA's proposed 396 billion pesos budget for 2024. Ngayon, sabi rito po, Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. fired the question about the DA's action against the supposed rice cartel in the country. Tanong ni Abante, we still have the rice cartel today. What is the DA doing about it? Abante asked Sebastian, who replied, we recognize the problem, Mr. Chair. Iniiwasan niya, mga kababayan, na sagutin ng diretso. Napakalayo, mga kababayan, ng sagot niya. We recognize niya the problem, Mr. Chair. But the lawmaker interrupted the DA official. Let me interject.
Do you believe there is a rice cartel? So inulit yung tanong mga kababayan kay Lucadyo. Sagot ni Lucadyo, Mr. Chair, the rice industry is very big in the country. It's a big industry. Sebastian explained. Ayaw talagang sagutin mga kababayan. So sabi rito, but Abante was not happy with such an answer. Don't answer me that. I am asking if you believe there is a rice cartel. Napakasimple ng tanong, mga kababayan. Ayaw sagutin ng diretso. Iniiwasan niya na i-admit na there is a rice cartel. Kaya lang napilitan siya. Pero yung sagot mga kababayan, ikinisyak ni Abante. Bakit? Sabi po ni Sebastian, I don't believe Mr. Chair. Hindi daw siya mga kababayan naniniwala na may cartel, may rice cartel sa bansa. What? Siyak po si Abante. Ano niya? Hindi ka naniniwala? Whereas yung ating Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala na there is a cartel. Kaya nga po, pinamomonitor niya. Pero sabi nga natin, paano ito tatalima yung kanyang mga tao na mismong si Lucadyo, undersecretary niya, hindi naniniwala mga kababayan na may rice cartel, na may problema sa price manipulation in hoarding sa ating bansa. Talagang hindi gagalaw. Hindi man siya naniniwala. Bakit siya aaksyon? Kaya po, Mr. President, ano po yung gagawin ninyo rito? Alangan man yung tao ninyo magkasalungat sa inyong paniwala. Talagang ipapaya kayo niyan. Siyempre. At lahat ng nangyayari sa Department of Agriculture, magre-reflect po sa inyo. Kaya sabi niya, ni Congressman Abante, the Philippine Competition Commission believes there is a rice cartel. In the city of Manila, we believe there is a rice cartel. This is the first time anya, I've heard the answer that there is no rice cartel, sabi po ni Congressman Abante. Nasyak yung congressman sa sagot mga kababayan ni Lucadyo. Sabi niya, I'm not angry. I'm just dynamic. Abante also quickly retorted in an apparent bid to diffuse the tension. Sabi rito sa balita, rice prices surged to as high as 56 a kilo, and President Ferdinand Marcos Jr. has vowed to go after hoarders and price manipulators, taking advantage of the price hike, as he also pointed to the costly farm gate prices and importation as among factors that contribute to increased price of Filipinos' favorite staple food. So, klarado mga kababayan, lumalabas dito sa naging posisyon ni Lucadyo po na magkasalungat sila ng paniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, all the orders of the President mga kababayan, hindi man po susundin ni Lucadyo. Kaya walang ginagawa yung DA. Iyan tuloy, galit na yung ilang mga consumers na apektado po sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Nagkabala tuloy yung mga critics. Yung mga nasa oposisyon, yung mga dilawan, nagkaroon ng rason to attack the President. Pinapalabas nila ngayon, inutil yung ating Pangulo. At yung kanyang promise mga kababayan, na ibaba yung presyo to 20 pesos per kilo as per campaign promise niya, ay hindi man po niya magawa. You see, paano magawa ng ating Pangulo na yung mga tao niya, mga kababayan dyan sa Department of Agriculture, iba man yung paniwala,
Hindi nga naniwala po si Leocadio na pwedeng maibaba ng ating Pangulo sa 20 pesos yung presyo ng bigas. Sabi nga natin, paano yun mangyari? Kung mismong yung mga tao sa Department of Agriculture hindi maniwala sa sinasabi ng Pangulo. Kaya Mr. President, panahon na siguro na pagtatanggalin ninyo, i-overhaul ninyo itong Department of Agriculture kasi sa tingin ko po, infested siya. Hindi lang infested ng mga dilawan, infested siya ng mga barkada, ng mga hoarders, rice cartel, smugglers, price manipulators. Infected po yung Department of Agriculture. Kaya nga po hindi gumagalaw. Harap-harapan na po, Mr. President, na pinapahiya kayo ng mismong mga tao ninyo dyan sa Department of Agriculture. Tama? Yan man lang po, mga kababayan, yung balita natin ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.